tuturuan mo lang sila kung paano malaman na hindi peke ang kanilang binibili. Siyempre, may hint dyan eh. Kung mapapansin mo, tignan mo yung Gucci. Mas lamang sa kaliwa yung pagkakasulat. Pagka yun, hindi lamang at pareho sila pantay lang, matik, wala na yan. Tapos, pinalapitan ko doon sa kasama ko siya. O, tawagin mo. Sabi pagkalibig ko sa bukas. Sabihin mo, babayaran ko 1. Eto, mayabang talaga. Talagang mayabang. Totoo mayabang. Ngayon marami akong friends. Siyempre marami akong pera eh. Okay, andyan kayo. Wala kayo. Okay. Kasi ako kaya ko rin mo. Saka yung yabang ko, kaya ko tayo. Kamusta pag natatakbuhan ka na hindi nagbabago? Natakbuhan ka na rin. Kasi may stop na. Huwag kang tatanong ng HM sa akin kung hindi ka bibili at wala kang pang bibili. Nagko-comment pa siya eh. At nakikipayman. Wala akong magagawa. Alam ka masisihin ko sila. Ayaw lang masisihin ko yung 4 kong admin. Deadma ang mega, deadma ang bash. Dito sa Vlogs, buhay ay walang stress. Chika-chika lang, kwento tawanan. Kay Romel, chika, good vibes ang tahanan. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, naku, dinalaw na po natin ang lagi po nating nakikita sa ating mga Facebook na dumadaan ng nagtitinda ng mga mamahaling bag. Pre-love, ika nga, mga kaibigan. Ang kaibigan lahat, artista, si Along Master, lahat na komedyante, na ang nag-iisang Jen Boles! Hello! Welcome to my vlog, Miss Jen Boles! Oo nga, na-interview mo rin ako sa wakas. Sa wakas! At naging mag-first rin tayo. Ako na lang yata nahuhuli. Pero nga, bakit nga ganun? Pero matagal na kitang friend sa Facebook eh. Oh, way back pa na. Ako nag-message siya, di ba? Oo. Pero way pa, friend na kita sa Facebook. Nakikita ko rin yung mga vlog mo kasi. Ayan. So mga kaibigan, natin na pong kilalanin si Jen Boles. Sabay-sabay po natin kilalanin. But before that, panoorin po muna natin ito para may recall po sa inyong lahat. Napanood nyo na kung paano siya magtinda at paano magtinda yung mga artista na nagpupunta dito sa kanyang Tres Chic Luxury Original by Jen Boles. Ayan. Taga saan ang mga Boles? Ano kasi talaga yun? Jennifer Boles. Jennifer Boles yun. Oo. Hindi siya Jennifer Boles. Kaya lang, okay lang kasi since nakasanayan na rin kasi Pilipino, di ba? Sa Pilipinas naman tayo. Kaya Jennifer Boles. Bakit Boles? Kasi yung father ko is half American. Ay, kaya naman pala iba ang beauty mo. Half American siya, tapos sa 5'6", sa Mumbai. Ganun. Yung nanay niya kasi nagpapa 5'6" way back. At least, naniniwalagan tayo kasi ang alam ng lahat, di ba? Mas kilala ka sa Boles. Yeah, kahit nung elementary ako, Boles high school, Boles ang tawag nila. Pati yung mga sa iba, Boles. Pero if you go Google, pag nag-Google ka, makikita mo, Jennifer Boles, lalabas dun mga foreign. So, ang ibig mong sabihin, ang tatay mo ay American and Indian. Tapos ang nanay mo ay Filipina. Filipina talaga. Saan ka lumaki? During my elementary days, high school hanggang second year, sa Marilao, Bulacan ako. Marilao, Bulacan. Hanggang high school? Hanggang high school ng second year lang. Then third year, fourth year, tapos college days ko na. Sa Kalamba na ako. Ay, kayo magkakapatid? 4 kami magkakapatid. Pang-ilan ka? Panganay ako. Panganay. Kamusta ang buhay nyo? Kami kasi, since foreign nga yung father ko, pag 18 years old ka na kasi, yung batas niya dati, pag 18 years old ka na, parang dapat wala ka na sa parents mo. Pwede ka na sa parents mo, pero dapat hindi ka na nag-a-ask ng responsibility with them. Way back yun before Pero kasi, nai-close family ties ko yung family namin. Kaya ngayon, talagang very family-oriented kami lahat. So, ang ibig sabihin, lumalaki ka talaga nandiyan ang tatay mo? Andyan, at ang nanay ko. Though maraming
maraming family yung tatay ko. Kami yung last family. Ay, totoo. Oo, tapos yung nanay ko kasi is bata pa that time. Tapos yung nanay ko yung pinakasalan niya. Pero, suportado talaga ang pamilya nyo. Sa amin talaga siya nag-stay. Ang Oo, swerte. nag-stay. Sa mama ko talaga. Ang pamilya talaga buo. Complete family naman kami. Tapos nabanggit mo sa akin, nakatapos ka ng nursing. Graduate ako ng nursing. Tapos, then nag-PhD ako. Ngayon na lang din, nung nagbabag na ako. Paano ka napunta nga pala sa bag? Hindi mo pinursu yung career mo na as a nurse. Kasi, during that time na nag-aaral ako ng nursing, peak season. Alam mo yung pupuntang US, yayaman, gano'n. Siyempre ako, ang goal ko dati, yumaman eh. Abroad ang makakapagpayaman sa akin. Totoo. Akala ko gano'n. Kasi lahat tayo thinking natin gano'n eh, di ba? Correct. So that time, 2010, 2014, 2015, uso ang nursing na course. Kaya- So para pupunta ka abroad. Oo, kasi yun ang mga ano dati na pag gusto mong yumaman, mga anak mo, pag nursingin mo. Mag-abroad ka and then mag-nurse ka. Nung nakagraduate ka, hindi mo na-practice. Hindi ko na siya na-practice. Doon nag-OJT naman ako. Pero after nun, nagpunta ako ng Singapore to do acupuncture. Kasi pinadala ako nung kung saan ako scholar na company. Ah, sorry. Siguro tumatabling kayo ngayon sa mga lahat na nakakilala kay Jen Boles, di ba? Talaga, pinadala ka. Nung college pa ako, pinag-aaral na nila talaga ako. Tapos, para malagaan ko yung nagpaparal sa akin, so pinadala nila ako para mag-aral ng acupuncture. Tapos nagpunta ka sa... Singapore, kasi hindi ako nakatapos. Anyari? Ng acupuncture. Why? Kasi namatay yung nagpaparal sa akin. Malaking company sila, namatay yung pinaka-head. Kaya, yung nagpaparal hindi sa na akin. rin natapos. Hindi natapos yung acupuncture lang. Yung Oo. nursing tapos. Tapos. Yung acupuncture lang hindi natapos. Ano nangyari nung hindi natapos yun? Paano? Bumalik na ako ng Pilipinas. Kasi sa Singapore yun eh. Oo. Ang social, di ba, Oo, Singapore? bumalik. Kasi doon talaga ang acupuncture. Perfect na perfect talaga mag-aral doon. Correct. Pero kasi nakakatakot din. Alam mo ba, ilang beses ako nasipa doon sa mukha. Kasi sa akin, di ba pag mga Chinese, tapos Oo. nagkamali ka ng tusok, talagang pwede silang mamatay, di ba? So, super sipa sila sa mukha ko. Nasisipa talaga ako. Pero syempre hindi ka ma-arty nung kasi estudyante ka ba tata? Hindi, tsaka mabait pa ako nun. Oo. Mabait pa ako nun. Oo. Pag wala ka talaga, mabait ka. Charot. Joke lang. So ang ibig mo sabihin, Jen, naranasan mo rin sa buhay nyo na isang kaig-sang tuka? During nung bata ako, ganun talaga ang Ganon. experience ko. Kaya lang ako kasi, hindi ko masyado siyang nasisingin sa utak ko. Kasi I'm everyone's favorite. Lola ko kasi nagpalaki sa akin sa Bulacan. Kaya? Talagang mahirap talaga. Talaga? Kaya lang hindi lang siya nagano sa akin kasi maganda yung childhood ko eh. Ay, alam mo yung lahat paborito ka. Pag may tsura ka, lahat paborito ka eh. Pag tisay ka, alam mo yung nakatira ka sa squatter area, pero tisay ka. Pag tisay ka kasi lahat, ikaw ang muse eh. Totoo ba yung squatter talaga? Yeah, pero hindi naman siya ganun kapangit na squatter. Parang Mahirap na lugar? Mahirap na lugar. Yeah, pero squatter rin eh. Kasi parang Wala nang number ba ang bahay nyo? may number naman. May black and lot. Okay. May black and lot. Kasi hindi naman sa'yo yung property. Parang ako na-acquired ko yung property nila. Nung may trabaho na ako, binili ko yun for my lola. Paano nagsimula ang journey mo? Anong trabaho ang unang pinasok mo? Kasi natapos mo yung nursing, yung acupuncture mo, hindi mo natapos. Oo, hindi ko Paano? natapos. Saan ka napunta? Napunta ako sa fabrication. Fabrication? Sa fabrication steel. Pero ano lang ako doon, para secretary lang. Kaso nag-turns out dahil nga medyo madaldal tayo, siguro it runs with my blood talaga magtinda, magbenta. Ay, talagang hindi mo kinaya doon. Hindi, nandun ako nag-stick. Hanggang yumaman na yun. Yumaman sila. Anong negosyo yun? Fabrication kasi yun, all engineering work, mga metals, pero hindi lang yan. Kasi yun, bibiding kami sa mga company. Ay, pang malaki. Yeah, sa Laguna na to isa ako sa nagbibid, pero may engineer ako sa likod ko. Siya magko-compute, then ako magtutok. Nakita nila yung gilas mo magsalita. Parang gano'n. Tapos medyo friendly tayo, kaya ang At saka nangyayari. beautiful ka kasi. Hindi naman yun eh. Parang ang ano talaga, dapat tropa mo sila lahat eh. At saka minsan kasi, pag beautiful ka at marunong ka pa magsalita, Oo. captured mo sila eh. Ang buhay natin nasa tamang diskarte. Ilan taon ka tumagal doon sa kumpanyang yun? 5 years. Maganda ang sweldo mo doon? Maganda na kapag pagawa kong bahay eh. Sa Kalamba. Nagbili ko yung parents ko. Sa 5 years Ah, na sa yun? 5 years, oo. Hindi nagulat ang nanay mo, no? Hindi naman siya nagulat kasi talaga pinanganak akong madiskarte. That time sa Laguna, yun unang bahay na binili mo para sa mga gulang mo. Yun yung kasi nag-apartment na kami. So parang, Diyos ko, kababayad lang namin. Bukas may utang kami ulit. Parang ganun. Kasi run na naman yung apartment Oo. di ba? Makakapagod pag ganun. So ako, ang ginawa ko, bumili muna ako ng lote. Tapos pinangalan ko dun sa tatay ko para at least meron naman siya property. Tapos, unti-unti na lang yung pagpapagawa. Kasi pinag-aaral ko pa yung mga kapatid ko that time. Oo, ganun. Tapos, Jen, ano na nangyari pagkatapos sa 5 taon? Saan na napadpad ang karir mo? After 5 years, Ba't ka umalis doon kung maganda pala ang kita mo? kasi nagka-jowa ako. Dito ko gusto mag-base sa Manila. Sa Manila. Pero yung jowa ko that time sa Hong Kong naka-base, DJ siya doon. Pilipino. Pilipina na DJ. Pero DJ din siya dito. So, yung nakatuluyan mo yun? Namatay siya eh. Yeah, nakatuluyan ko siya, in short. Ano na negosyo mo noon that time? Wala akong negosyo, talaga struggle kami noon. Wala lang, go with the flow, come what may, gano'n. Basta just go with the flow. Pero meron kasing nakapon sa amin na condo unit na hindi na kami kailangan magbayad ng rental kasi nga nakapon naman sa amin. Yun yung tiniran namin doon sa El Pueblo. Kaya kalma-kalma lang. Kalmado. Kasi wala kang binabayaran. Oo, wala. Diba? Pero 3 hours lang pwede mag-aircon, papatayin mo agad. Kasi wala ka spare. Oo, dati yun. Tapos noon, Nagtayo ako ng restaurant. anong pangalan ng restaurant? Mommy's Best. Bakit naman sa lahat ng negosyo, mamihan ang tinayo mo? Hindi siya mamihan eh, parang tapisilog. Kasi nga, OFW yung naging jowa ko. Tapos,
Tapos, syempre pag OFW ka, alam mo ang necessity pagkain di ba? Ang hindi ko na-consider noon, yung wala palang tao doon sa vicinity. May tao man, ilan-ilan lang, so hindi ka rin makakainan. So, ginagawa namin yung mga food, inuwi lang din namin sa El Pueblo para ipakain sa mga gwardya. Oo, ganun. So, pero 3 months lang yung nagstay. So, lugi sa madaling Lugi, salita. Sa madaling salita, close lahat ng eggs mo, nilagay mo. So, zero. Paano nakabangon ulit si Jen? That time, syempre, worried ka kasi parang hindi mo alam kung anong future yung ibibigay At sa'yo. saka parang mauubos na yung pera mo. Wala na akong pera that time. Todo na. Todo na walang pera. As in, okay lang, wala lang pera. Pagkatapos nung mamayan, ano na ang sumunod mong negosyo? Natulog muna ako. Mga 2 buwan natulog. Tulog-tulogan kami dalawa. Kasi pumapag-ibig tayo Tama to. Hawul ka. Ako hindi. Nakikita niyo yung kwentuhan na ito kasi ganun talaga siya. Gusto niya lang kalmado lang ang lahat. Yeah. Tapos pagkatapos ng tulog-tulugan na sinasabi mo, 2 buwan tulog-tulogan. Tapos parang nagising na ako. Parang 2016 na that time. Parang sabi ko, Diyos ko, hindi pwedeng ganito lang. So ako, nag-buy and sell ako. Wala akong puhunan, nag-buy and sell ako. ano ang unang-unang buy and sell? Kung ano nga hanapin ng mga tao. Like mga abroad, mga Team Lebanon yan. May batchmate ako sa Bulacan. Actually, ahead siya sa akin, si Glenda de la Cruz. Nasa Lebanon siya. So, ang nangyari nung nasa Lebanon siya, lahat ng kailangan ng mga OFW doon, sila, sa akin ibabato. Hahanapin ko muna. For example, electric fan, aircon, lahat ng kakailanganin nila. Okay. Mag-grocery sila doon, ibabato sa akin. Bibigay kay Glenda yung funds, si Glenda naman ibibigay sa akin yung funds. Pero hindi niya binibigay, nagka-credit card muna ako. Kaya yung bangko, nagamit ko ng gusto yan. Ang galing mo rin. Oo, nagamit ko ng gusto. Kasi may credit card ako, 20K pa lang ang limit nun Pero since kailangan nila ng grocery, ako na pag-grocery sa parents mo. Alam mo sa lahat ng mga nanonood dyan, di ba? Tama yun Kapag marunong kang gumamit ng credit card. Hindi siya burden. Hindi siya burden. Totoo yun. Hindi. As long as kaya mong magbayad ng monthly mo, hindi siya burden. Hindi ka naman magkaka-interest dyan kapag nagbabayad ka ng tama May points ka pa. Ako nakakapag-grocery ako by points. SNR pa. Tapos pagkatapos doon, ilang taon tumagal ng ganun yung buy and sell ng ganun ng negosyo? 2017, nag-boom ang gluta sa akin. Gluta tayo. Yung unang gluta. Gluta tayo Nexo. Hindi, yung mga gluta tayo na injectable, binibenta ko talaga siya ng ganun. Kayo na magpa-inject. Sabi sa akin, ba't pumuputi ka? Chusera lola mo. Gugluta ako. Kahit di naman. Gugluta ako Kahit di lang ako lumalabas. Pero chusera Yun ang binenta mo. Bili mo naman kami yan. Sabi, akin na pera, send mo sa akin. Siyempre, pag aasa akin na yung pera, mabilis ako Kapag akin na yung pera, hanap kita ngayon, nakahanap ako, bibili ko tapos magpadala ko sa'yo. Ang galing Ganun. Kasi wala akong pera, mahal ang gluta that time Totoo. Ngayon, makakabili ka 5K per box. Noon, hindi. Oo, naabutan ko yan yung mahal, yung injectable, yung bias. Yung mga bias. Yun. Kasi isang ganun, isang box, puputi ka na. Pero sabi nila, kwento lang kasi hindi ko pa na-try. Hindi mo naman sinubukan yun. Sinubukan ko siguro mga ilang vials lang kasi yung soap, okay na ako Tsaka hindi ako lumalabas At saka takot ka sa ma-inject-inject. Oo, takot ako Nasipa nga ako Unti-unti nakakaipon ka? Hindi ako nakakaipon. Hindi pa rin. Kasi mataas ang cost of living dito sa Manila, so paano ka makakaipon? Hindi talaga. Sapat lang para mag-survive. Anong negosyo mo kung naramdaman mong nakakaipon ka na? Nung may soap na ako, sabon. Kasi ako ang unang nagpauso ng rebranding na sabon. Wala pa yung mga rebranding ng kahit sinong nagre-rebrand. May rebranding na ako, year 2017. So, wala pa nagre-rebrand doon. Ako pa lang ang nagre-rebrand. Anong pangalan nito? Wala siyang pangalan. Para kapag pinasa ko sa'yo, lagyan mo ng pangalan mo. Okay. Lagyan mo ng pangalan mo para may sarili ka. You have your own. Correct. Diba? So parang nag-boom kasi maganda yung soap. Although mahal yung soap, kasi mano-manong ginagawa. Rebrand by your own. Di may sarili kang company. Totoo. Ikaw ang manufacturer. Ikaw ang manufacturer. Hindi niya ka madidetect, di ba? So nag-boom talaga siya. So may isa, nagtayo siya ng sarili niyang so ako lang nagsusupply. So hanggang dumami yun? Hanggang sa dumami yung mga nagre-rebrand. Kasi nga naman, name your brand. Di ba? At least may sarili ka, di ba? Hindi pa ako madidetect. Di ba? Hindi ako nagpapakita, sila lang. Di ba? So hindi nila ako madidetect na ako talaga ang pinaka-main supplier. Ang galing. Doon ka nakasimula. Doon ako talaga nag-boom. Talaga nag-abroad kami weekly. Buong pamilya. Ganun nag-abroad kami. Sa Asia lang naman. Pero kasi nagdadala rin kami sabon. Kasi may mga Nepali ako, mga taga Hong Kong, bumibili rin ng sabon. Sobrang nice ng sabon, in fairness. Saka napaka-abilidad mo. Ikaw talaga. Ganun talaga. Para yung mga kakailangan talaga may diskarte ka. So, na-enjoy na namin in short. Until akala ko blessings, yung pala hindi. Ano yan? Hindi ko na-mention yung company kasi medyo malaking company. Okay. May malaking company from Bangkok na nag-write sa amin ng letter. Akala ko talagang blessings kasi malaking company. As yung malaking company na yon, kinausap kami. So, tinikitan pa kami ng kapatid ko. May ticket kami, may hotel kami, lahat. Nung sinudo kami, talagang sinasabitan ka pa ng sampagita. Special, Talagang, VIP, ganun. Until, kinausap ako, sabi, baka daw pwede bilhin yung formula nung sabon. Itatapat sa Silka ng Pinas. Ngayon, siguro sila, kaya nilang bawasan yung price because meron silang machine. Kami kasi dito mano-mano. Kaya mahal dito. Correct. Talagang yung mga nagkakayod ng papaya, talagang nag-ano. Saka wala kayong mga Hindi, may manpower ako, pero mano-mano. Okay. Mano-mano talaga. So anyway, ayun na. Ang offer, 2 million lang peso. So anong nangyari? Ay, pass. Yung 2 million, kaya namin kitain in 1 week yun Kasi hindi ka na pwedeng gumawa So binili na nila yun? Bibilin ka na nila. Pag nahuli kang gumawa, pwede ka pa nila ipakulong. Okay. So pass ako dun sa ganun. At saka fair din ako pagdating sa ganyan. Siyempre pag
pag binigay ko na sa'yo, hindi na talaga ako gagawa. Oo. Pero 2 million lang eh. Parang yung 2 million kasi that time sa akin. Diyos ko, Nakikita mo na eh. hindi nakikita. Isang branch lang yun eh. Kaya niyang more than worth 2 million eh. So, sa madaling salita, hindi nag-work out. So, nag-no ako. Nag-no ka. Nag-no ako. Pag uwi ko ng Pilipinas after 2 months, ang dami kong love letter. May DPAD, may DTI. Ay, napupuwisit na ako. Ayoko kasi na nararatel. Pag nararatel ako parang, di ba, tigilan na nga. Pressure. So, stop. Talagang stop. Walang gagawa ng sabon. Wala nang gagamit ng sabon. Walang magkakapera sa sabon. Ay, stop. talagang gano'n? Oo, stop talaga siya. So, stop. Tapos nag-file ako ng bankruptcy sa BIR. Bakit? Parang hindi na nila ako mahabol. Habol kayo ng habol eh. Parang mapapagod lang ako kakatakbo. Ayoko tumatakbo eh. Dahil sa sobrang lakas ng produkto mo, ang dami na naglalakad. Tsaka nakikita na nila. Okay. Pag napansin ka kasi ngayon, alam mo na, mahirap na eh. Pag napapansin ka na, tigilan mo na yan. Although wala naman ako illegal, kaya lang kulang ako sa papel. Ayun. Kulang ako sa papel that time. Kasi thesis lang yun ng pinsan ko eh. Hindi ko naman alam mag-work eh. Ang nabigla ka rin, di? Oo, nabigla din ako na mag-work. Pero maganda kasi talaga yung sabon. Even hanggang ngayon, naghahanap yung ibang tao. Ginagawa mo pa? Hindi na. Sayang naman. Dapat pag stop na talaga. Yan yung si Jen. Ayaw-ayaw. Oo, hindi. Dapat pag stop, tumigil ka na talaga or else baka mapahama ka pa eh. Okay. Oo. Siyempre may pera ka niyan that time. May pera pa ako that time, pero ang pera mabilis na naubos. Lalo pag ang lifestyle mo mataas. Siyempre, yung aircon namin, hindi na pinapatay noon. Kung 3 hours lang dati. Ngayon, siyempre, nung medyo nakaluwag-luwag sa buhay, wala nang patayan yun. Oh, yes. Diba? Tapos? So, yun. 2018 ako nag-file ng bankruptcy. 2018, 2019, wala na. Paubos na yung pera ko. Ano na ang ginawa mo? 2019, wala na akong pera. Wala na akong magawa. Wala na. Tulalay lang. Balik na naman sa dati. One thing I learned, pag wala ka talaga kasing pera, wala ka talagang friends. Masyado. Ako, kahit ngayon, aware ako. Ngayon, marami akong friends. Siyempre, marami akong pera eh. Yung mga friends mo today, Hindi mag-stay. siguro may ilan. May ilan kang magstay, pero hindi lahat magstay sa'yo. At least alam I'm very much aware. Aware na aware ako doon. Matter of my tolerance lang. ilang beses ka na kasing bumagsak. Naramdaman Yes. mo na At saka kahit bumagsak ako, hindi ako natatakot. Kasi mayabang ako eh. Alam ko matalino ako. Alam ko yung capacity ng utak ko eh. Alam ko yung diskarte ko, ganyan. Tsaka fair ako sa lahat eh. So ang mga taong fair, hindi yan bumabagsak. Pwedeng ipapahinga ka muna. I'm sure makakaisip ka. Kaya alam mo kaya yung no ko, medyo Malaki. puro utak yan. Charot. So, tapos na ang sabon. Nakakita ng bag. Pero hindi pala ako mahilig sa bag, FYI. Hindi ka mahilig sa bag pero bag ngayon na negosyo. Paano ka napunta sa bag? Aksidente lang yan. Hindi pa nagbo-boom ang bag industry dito sa Pilipinas. Wala pa tayong mga pre-owned. Wala, hindi pa uso yan. Okay. Talagang brand new pabilihan ng mga madam, yung mga tunay na madam. Madam. Brand new pa talaga sila bumibili. Nakauna na ako dyan. Dati, nakukuha namin ng murang-mura yung mga bag. Why? Kasi may mga selector na tinatawag. Yung mga selector sila yung mga hasa. Hasa ang utak, hasa ang isip, sanay. Makinig po kayo dito kasi dito kayo matututo kung paano kumilatis at yung paano ang totoong bag na at hindi fake. Una muna, meron akong 5 bag. 5 bag na anong klase mga bag? Yung dalawa doon, regalo sa akin nung gluta tayo supplier ko. Okay. Dalawa doon. Coach to, dalawa. Hindi ko pa sure yun, Korigo, hindi ah. I'm not aware. Tsaka minsan magkapareho lang. Pag nandun ka sa state na yun, kala mo kapareho lang. Tapos may dalawa doon na Kate Spade na parang regalo lang din ng something. Basta puro regalo kasi hindi mo ako mapapabili technically ng 2,000 pesos na bag noon. O, tingnan mo ha. Oh, never. 2,000 at hindi siya mahilig sa bag. And ang binibili ko lang is 599 buy one take one Secosana. Nakatago pa isa. Alam mo, nakakatuwa Oo. ito. Maloloka lahat ng mga nanonood sa inyo. Totoo. Akala talaga ng iba, mahilig talaga. Meron ako mga bag ngayon, 1 million, Birkin, di ba? May mga ganun ako bag. Lahat ng bag na hawakan doon eh, talaga. Pero alam mo, hindi talaga ako mahilig sa bag. Nagsimula ka sa 5 bag pa lang. Yung 5 bag na regalo pa, patawarin niyo po ako. Sinasabi ko lang po sa inyo, umami na po ako, na ibenta ko po. Binenta mo ito saan? Binenta ko sa online, sa FB. Sa FB lang Sa mo na FB. pinost Pinost ko mo. lang. Akala ko naman hindi naglalangawin eh. Ay, malay ko bang maraming itusera sa FB ko. Nabenta ay less than 1 hour. So, umabot siya ng 15,000. 50,000 yung 5. 15 mil. So, yun. Eh, wala na akong pera dati. Talaga wala na. Yung bank account ko, 000. Lahat ng bank account, wala na talaga. Siguro kung meron man, siguro mga hawak mo na lang mga 5K onan, mga ganun. Wala. Pero kasi hindi rin ako talaga mamaterial eh. Kami kahit yung mga kapatid ko hindi. Kahit wala kaming mga diamonds sa suot, hindi kami mamamatay. Isinusuot ko lang siya ngayon kasi binibenta ko rin po. Model lang ako. Pero kaya ko lang siya sinusuot talaga is para ma-flex. Tapos yung 15,000 na yon, Yung 15,000, naganap ako ng supplier kasi nainganyo ko eh. Ang bilis naman. Nagagawan kasi sila dun sa coach. Pero ako, ang kuda ko pa dun, hindi ako sure ha, pero may code. May code eh. Akala ko dati pag may code original na eh. Doon tayo nagkamali. so ibig sabihin nakabenta ka, Pero sinabi ko na hindi ako sure. Kasi ano ko, very honest ako sa ganun. transparent ka. Transparent ako. Alam mo kung bakit. Ibabalik din yan sa'yo pagka nag-peke yan. Mayayari pa yung pangalan mo. Oo, at saka dapat magiging honest. Correct. Napakabilis yung 15,000 sa 5 bag doon na nagsimula. Doon na nagsimula. So, 15,000. Naghanap ako ng supplier.
supplier, nakahanap ako ng checkwang supplier, in-etchos ako, basta daw may code at nag-google, pasok na daw sa mga, natatastas, nalalaslas yung tahe, naloka ako. Buti na lang, 2525 lang yung Gucci dati. Pero kaya hindi masyadong mabigat sa ano. Tapos, pero mga ano lang, naglas lang yung mga 1 month lang eh. Until may nakilala ko. Group yung nakilala ko, ano yan, Metro Group. Samahan yun ng mga nagbabag. Sanay sa bag, marunong sa bag, at matatalino talaga sa bag. Samahan yun. Tapos ang pinaka-admin nun, si Win Pascual. Nung nakikipost ako, nagpa-upload naman ako ng post ko. Kasi ano yung ganyan-ganyan. Oo, bait-bait. Pero until now, body ko naman yan si Win eh. Talagang friend pa rin kami. Tsaka talaga nag-criticize talaga siya sa akin. By all means, habang lumalaki ako, nandyan talaga rin. Maganda yung gano'n. Naalam ko na hindi nahingit sa akin. Tapos ang pinaka-nagturo naman sa akin ng paano pagtingin, si Jonel de la Peña ng Cebu. Mga selector to ha. Yung mga selector, ipapaliwanag ko lang po sa inyo, sila po ang totoong nabubuhay sa tamang basura. Why? Nabubuhay sa tamang basura. Ukay. That's what you call ukay. Pero sila, very knowledgeable regarding the bags. Pero swertihan lang to ha. Hindi sa lahat ng ukayan merong ano. Hindi lahat. Meron lang silang certain na siguro nababagsakan since marunong sila, may pumapasok. Pero mura rin nilang binibenta. Kaya mura ang bag ko ever since. Okay. Imaginein mo, may YSL Muse ako dati na worth 150,000 sa brand new. Nabili ko ng 2,000 original. Tapos, pero syempre, huwag ka mag-expect sa 2,000 pesos na bag. So syempre, pangit yung paint nun. Sinimulan kong pinturahan. Nagsimula ako magpintura, alam mo, hindi ako marunong talaga eh. Pero nag-aaral ako ng restoration. Yun kasi talaga yung una kong gusto. Natandaan mo ba yung pinakamahal na binenta mong bag dito? Birkin Kelly. Yung ako talaga nagbenta, 2 million, pinagagawan pa yun eh. Kasi mahal talaga siya, parang around 8 million siya, pero may bumili sa akin 2 million. So paano yung dati? Di ba sabi mo wala ka pang pera niyan? Ganda. So after nun, since natutunan ako, tinutukan ko naman. Kasi ako pag gusto ko talagang matutunan yung isang bagay, hindi talaga ako natutulog para matutunan ko eh. So inaral ko, gabi-gabi, tinuturuan ako ni Junel. Sabi ko pa, huwag mo na ako turuan, di ako tatagal dito. Akala ko hindi ako tatagal dito. So ngayon, after that, gabi-gabi nagbabasa na ako. Tapos experience na rin. Pero wala pa ako magandang bag noon, 2018, 2019. May magagandang bags na ako, pero ilan-ilan na lang. Ilan-ilan lang, siguro may 10 maganda, 50 pangit. Hindi pa ako nagla-live nun eh. Ano pa lang, post. Oo, post. Alam mo ang pinagpo-postan ko nun, nilikod lang ng Orocan na cabinet. Doon lang, sinasabi ko doon, pipicturean ko. O, tignan nyo, likod lang ng Orocan na cabinet. Yung plastic na Orocan na, until 2018 yun. Then, so, nag-2019, tuloy-tuloy. Mga 1 year din nagtuloy-tuloy, hanggang puro original na ako. Pero, hindi pa kaganda. Rank B, C, D, E, F, G. Talagang hindi pa magaganda. Wala pa ako ng mga mukhang bago. Wala. Meron na ako ng mga may konting flow, pero hindi halata. Meron na ako mga ganun. Pero, ang talagang ano ko, mura talaga ang bag ko. Mura talaga. Pag hindi ko nakuha ng mura, hindi ko kukunin. Para mabenta ko rin siya ng mura. 2019, August, September 2019, yung best friend ko na partner ko namatay. Yun yung turning point ko na talaga, hindi ko alam kung paano ako mag-start kasi lagi ko siya kasama. By one take one kami eh. Para kahit saan, kasama ko siya. Lahat siya nag-support sa akin na marunong ako mag-paint. Siya bumibili na pintura kahit pa isa-isa lang. Kasi mahal din yun. Yung pang-paint pa isa-isa lang. Sudden yung pagkamatay niya, heart attack. So, nung namatay siya, ayoko mag-iiyak. Kasi hindi ako pwedeng gumuho eh. Nasa taas ako ng pamilya ko eh. Kumbaga ako ang gumawa ng kastilyo. So, nandun ako sa taas. Pag ako nakita nilang weak, wala na yung kastilyo. Siyempre sa akin sila na-strong ako, ganyan. So, hindi ako pwede magpakita ng weakness ko. So, hindi ako umiiyak, pero nakakulong ako ng kwarto. Pero hindi ako umiiyak. Tapos, doon na ako natutong magpuyat. Kasi, way back 2018, maaga ko. 7 a.m. pa lang, parang gising na ako. Provinciana eh. So, talagang morning person ako. Nung namatay siya, ginaya ko siya. Kasi since 21 years siyang DJ, sanay siya nag-babysim. So, ngayon, ginaya ko siya. Ako naman, nagbebenta. Sinabayan mo. Kasi ayokong malungkot, ayokong sad. Wala na ako magagawa eh. Alam ko naman sumunod ako, di ba? Ayoko naman eh. Di uod na lang nakinabang sa akin. So dahil ayoko nga magangawa, ayoko mag-iiyak, ang ginawa ko, lagi dapat ako may kausap. Pero hindi ako masyadong nakipag-usap sa family ko that time. Kasi makikita nila yung weak point ko eh. Malungkot kasi, talagang malungkot. Kaya alam what to do, di ba? So kailangan mo i-shortcut yung lungkot, di ba? Alam mo ba, ang tanong mo pa lang sa akin, HM, how much? Ang sagot ko hanggang MOP. Lahat nandyan na details, magbabayad ka na lang o hindi. Kaya naman sagan ako ng Boodle Queen sa Facebook. Kasi, kaya naman Boodle Queen kasi nga, huwag kang tatanong ng HM sa akin kung hindi ka bibili at wala kang pambili. Kasi kailangan bumili ka kasi lahat. Detailed photos, nandun na, pati yung flow, naka-emphasize na. Lahat kasi lahat. Andun na rin yung mode of payment ko. So magbabayad ka na lang ba o hindi ka magbabayad, huwag ka na magtatanong. Mataray ka talaga magbenta, mabilis. Pag wala ka pera, pag ayaw mo, okay na to. Kasi ganun lang naman eh. I-simplify mo ang bagay-bagay sa buhay mo, di ba? Pag hindi mo kaya, pahinga ka muna, ipon ka muna, mamaya ka bili, di ba? Kasi mura yung bag ko eh. Ngayon ko talagang ayaw mo, huwag mo na akong artihan. Haba pa usapan natin eh. Ganun ka talaga, mabilis. Tapos naging admin na ako ng group sa Facebook. Hindi ng Metro, ng Signature naman. Okay. Yung Signature naman, nag-boom naman yun kasi pandemic. Doon ko naman napatunayan na maraming pera ang Pilipino. Doon ako nag-boom, doon din ako yumaman ng pandemic. Yumaman talaga, as in yumaman. Nauubos ang bag.
Kasi that time, 2020 na, nag-lockdown, galing pa kaming Bali, Indonesia, nag-live kami after. Doon na nauso yung live. 2020, March 2020 yan. Nag-live na kami. Noong nag-live kami, mahihain ako. Ayan, papakita natin. First time ko to. May bibili ba dito? Parang wala naman kasing bibili sa akin pag mga ganito eh. Check nyo na ano mga gusto nyo. May mga sale ako dito. Dito lang. Hindi marunong. Pasensya na. Kung gusto nyo ng mga ganito, bago pa. Yung mga may hilig sa small bag. Sino may like? Ganito ba ako mag-live na? Mga madam, bibili ko ba ito? Ay, nahiya pa kasi. Ang hina mo Pasweet ka. Pasweet talaga ako. Kasi hindi ka tulad Hindi ako sa sanay chat yan. na matapang ka dito. Ay, sa chat, di na lang ako ito eh, di ba? Pero ito pasweet ako. Pag bili natin, ito po ba? Ay, flex ko po ulit. Okay po. Flex ko ulit. Ilang beses pa i-flex? 6? Gano'n. Pero yung patience ko talaga natin-testing dito eh. Pero doon ka naman, nag-boom. Pero, nag-boom ako doon kasi parehas talaga kasi rin ako. Tsaka mura talaga ang bag ko. Talagang ang may pagmamalaki ko, mura at garantisado naman. Although, syempre, hindi naman maaalis sa'yo na malusutan ka, pero marunong ako mag-refund. Rule number 1 yun, dapat marunong ka mag-refund. Pag napatunayang peke, ibabalik ang pera. Dapat ganun. Kahit pa 2 years na niyang ginamit yan, Pag or 3 napatunay- years na niyang ginamit yan, basta napatunayan niyang peke, balik pera. Pero na nangyari ka na. Marami na. Lahat naman ng seller. Imposibleng hindi. Sabihin mo kung sino hindi, babayaran ko 1M. Imposible. Imposible yan. Natakbuhan ka na rin. Talagang marami na ang tumakbo. Kasi sa status mo ngayon, mga kachika, ito nakita nyo na, mapapakita ko po sa inyo ang kabuuan ngayon ng kung dati nasa Orocan lang, pero tingnan nyo ngayon, nasa third floor po. Third floor to, Oo. third showroom. Ang dami niyang bag. Kamusta pag natatakbuhan ka na hindi nagbabayad? Sinisimplify ko talaga buhay ko. Pag hindi nagbayad ako kay move on, wala akong magagawa, lang naman sisihin ko sila. Ayaw lang masisihin ko yung 4 kong admin. Pag wala na. Kasi pag dinamdam ko pa yan, Diyos ko, magkakasakit ako sa puso. Talaga move on. Ang dali mong kausap. Pag kailangan ganun, simplify dapat. Ngayon, niloko ka? Okay, move on. What's done is done. Tapos na eh. Hindi na makakaulit. Makakaulit pa yun, may isa pang chance yan. Ganun ang tao, dapat binibigyan mo ng isa pang chance. Kasi sa buhay natin, kailangan lagi may take 2. Pag lalo kasi sinaktan, doon hindi na siya makakaulit sa third. Kasi yung pangalawa, too much na yun sa akin. Pagbibigyan kita, pero may barrier na yun na konti. Alam mo nga, kinakausap kita, kaya naman pala, naniniwala na ako sa kasabihan. Kapag talaga bukas ang palad mo, Hindi ka naubusan. Hindi ka naubusan. Hindi ka naubusan talaga. Totoo Totoo yan. Kasi pag nagpupunta po ito sa bar, wala pong bakla na hindi siya lalapitan at babatiin. Oo, lalo sa clowns. Oo, Yan. kasi talagang all out po siya. Mapagbigay ang tip ng mga bakla, ang tip sa stage lang. Waiter, sorry. Kung mapapansin mo sa clowns, pati yung nando sa kaduluduluhan ng CR. Ganun po siya, ganun po niya sinishare yung blessings niya. Kaya nakita mo naman, iniisip ko, ang dami pera ni Badang. Yun pala, yun ang sikreto niya eh. Pag nagbibigay siya, may bumabalik talaga. Actually, hindi ko ina-expect yung pagbalik. Diba, basta nagbibigay ako kasi gusto ko yun. Gusto ko yung ginagawa ko, walang pwedeng makapigil sa akin. Gusto ko magbigay, gusto nyo, umuwi na kayo, dito lang ako, hayaan nyo ako. Kasi alam ko yung ginagawa ko, hindi ko yung pagsisisihan kinabukasan. Habang nagla-live ka, sinong unang-unang kliyenteng artista? Ang talagang unang artista Unang-unang. bumili, si Miss Aubrey Miles. Ano pa Pero, kinamdam? kasi mabait si Miss Aubrey Miles. Nagko-comment pa siya eh. At nakiki-pre-mine. Pag may pre-mine kami nakikisali, tinatag pa yung asawa, si Troy. Mabait si Miss Aubrey Miles. Sobrang mabait siya. Sobrang sinuportahan niya yung mga online seller. Wala akong masabi. Ako talaga, kung susulat ako ng libro, kasali talaga siya. Kasi talagang siya, ang unang bumili sa amin na artista. Tapos ginawa niya pa kami ng commercial nang hindi siya naningil. Tapos binigyan ko lang siya ng discount sa isang bag. Pero nagbayad pa rin siya. Binigyan ko lang siya ng konting discounts. Yun yung kapalit ng ano niya. Kaya siya talaga naka-plug siya sa ano namin. Tapos, nagulat lang ako, alam mo, bukang bibig ka kasi dati. Hanggang ngayon. Hindi ko pa siya nakikilala personal. Naririnig ko na ang pangalan niya sa mga bakla, sa lahat. Tapos, ang daming artistang nagla-live. Tignan niyo po ito. Yung mga artista, mga komedyante na nagla-live sa kanya. Wala tong filter. Yes, wala po. So, totoong katotohanan na makikita natin dito. Lahat ng Wow. videos natin. Yes, tutubo. yes. Hi! Ito po ang tinatawag na testing na live. Yes, we're testing for live selling for Trust Trustic Luxury. Luxury. So we're waiting for more viewers to come in. At what's up? Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga madam at mga sir. Tayo po ay nasa blow up na po ngayon. Pamaya. Hi guys, magandang hapon po sa inyong lahat. At Oh my God, this one, mga madam, is Prada. Prada chain bag. Yes. Pag ito ba, nylon ba to? Nylon yan. Yes, oh. Prada chin bag. Chin bag, chin. Chin, itaas mo yung chin mo.
Ayan, di ba? Tignan nyo. Aside sa pinagla-live niya, natutulungan niya yung mga nagla-live dito. Ang dami niyang sinishare ng blessings. Di ba? Paano nangyari ito? Ang una ko naman na live seller artista, si Attack. Oh, si Attack Attack. Star Aranya. Oo. Attack. Wala pang clowns that time. Wala pang clowns that time. A live seller na siya dito sa Treasury. Galing. Sa El Pueblo pa yung branch namin. Pero kasi alam ko ba't ko siya nakilala. Nakipag-date ako. Nakipag-date ako sa Music Box. Eh alam ko kilala ko siya eh. O baka nakikita ko lang sa TV. Pero hindi kasi ako maano sa artista eh. So padaan-daan siya sabi ko, lasing na ako. Nag-ano kami doon, yung yung parang pataasan ng bigay. Ayoko magpatalo. Ayoko ka. Lasing na ako, ayoko magpatalo. So nagbigay ng 5K, nagbigay 10K, nagbigay 15, nagbigay 20. Nagbigay alam ko ulit, another 20, 40 na ako. Nanalo ako. Nanalo ako 40. Saan ko patalo eh. Mayabang ako talaga eh. By all means, sa Music Box to. Tapos, pinalapitan ko doon sa kasama ko, yung si Attack. Kasi kakilala niya doon. Sabi ko, sige nga, kung alam mo, lapitan mo, katawagin mo. Sabi pag-alibig ko siya bukas. Ayun, ganun nakabilis ang usap. Sabi ko, bukas, baka pwede kayo. Bukas na bukas, nag-live na siya. Kasama niya si Chang Maria. Tapos ito pa, ang daming artista. Halos lahat na. Sabihin natin, konting artista lang hindi nag-live sa kanya at hindi nakakakilala sa'yo. Honestly, mayabang ako pero hindi siya masyadong nagsisingin sa akin. Eto, mayabang talaga. Totoo, mayabang talaga. Pero hindi nagsisingin sa akin porque may artista, lalaki ng ulo. Hindi. Walang ganun sa akin. Wala lang, casual. Wala. Okay, andyan kayo, wala kayo, okay lang. Ganun. Kasi ako kaya ko rin mag-live. Actually, ako talaga ang... Oo, ikaw lang. Sila, parang ano ko lang yun, pampasaya. Tapos yung mga naging friends ko na yung iba, like sila Tony ko, naging super close ko na yan. Wala naman, parang normal, casual, na nakipag-friend ka sa iba, ganun. Ilang taon mo napundan itong lahat-lahat? Meron akong problema. Ang problema ko, hindi nagsising sa akin yung mga ganyan. Hindi yan nagsising. For example lang, nakabili na ako ng unit, yung bahay ng bag ko. Hindi naman nagsising talaga. Hindi itong ibabago ng buhay. Yung attitude ko, yung yabang ko, wala pa akong pera, mayabang na ako. Ganun. Yung yabang ko kasi, yun din yung hinuhugutan ko ng confident ko. Tsaka hindi ako mayabang na mga api ako, ha? Yung yabang ko is para lang masaya tayo. Ganun lang. Tsaka yung yabang ko, kaya kong tayuhan. At saka, Oo. ikaw yan. Oo, pagkatao ko na yun Pagkatao siguro. ko yan eh. Nung simula pa lang ng kwento natin, yan na yun Oo, eh. ganun. Nagkaroon ka, yan ka pa rin eh. Yun din kasi yung ayoko mabago sa akin. Yung talagang hindi ako magbabago dahil lang nagka-pera ka. Napaka-evil ng pera eh. Pag yan sinamba mo talaga ang pera, walang mangyayari. Oo, ganun. Pero may aral din kasi sa akin. Kasi di ba during pandemic times, yung kung pera-pera lang, marami ako inuwakang pera. Tapos, marami kang hawak na pera, pero hindi mo makuha yung saya. Actually, may fame. Yung fame man dyan eh. Nagkaka-award na ako nung nag-start ako sa Sterling. Ang dami ng awards. So, pakita natin lahat ng awards. Oo. Paalala na meron isang Jennifer Boles na Iba ka! dito. Pwede. Tatawagan namin siya. Oh, loko! Discipline nga lang namin sa ito. Pamasko po namin siya. Halika rito, ma'am. Yeah. Iba ka, Jennifer Boles! Yes. Yan po yung isang tanda na kayo po ay naging Euro TV Hero of the Year. Nakalagay po dyan yung citation ng inyong mga nagawa, ang contribution. Nabigyan niya ng libreng patubig o libreng malinis na tubig. Yung mga kapatid naming katutubong Aita. Iba ka, Jennifer Boles! At saka, I believe, ikaw talaga kauna-unahan, di ba? Na Pilipina na Nag-aral ng authentication. authentication. Take note. Authentication sa Malaysia, sa PGO. Under PGO. Talagang kinareer niya na po ito, hindi lang to basta may nagbabagsak ng bag. Di po. Nag-aral talaga ako. Sa Oo. Malaysia pa ako nag-aral. Tapos nung nag-aral ako sa Malaysia, may mga sumunod na batch, sinamahan ko pa yun. Yung mga next batch ng Pilipinas, sinamahan ko pa yun. Tapos nadala na nila sa Pilipinas. Si PGO Academy. Ano yun? Authentication. Para matutunan mo kung paano mag-authenticate ng bag. Ayun. So, 3 beses ako nag-aral sa kanila sa KL. Pero nung second punta ko doon, kasama ko yung ibang Pinay, nilibre na nila. Oo. Tapos nadalan si Junel, PGO, which is good kasi hindi ka na mamamasahin. May Rolex din doon, may diamond. So, ang dami nang may tutulong ngayon. Para pag magbibenta ka ng luxury, dapat aware ka kung anong binibenta mo. Para hindi ka maloko, di ba? Nakita niyo yung kwento niya. So ngayon, eto na yung sinasabi natin, Ay, di ba? nag-aral din ako ng restoration na. First Filipina din ako. Tapos nadala na rin dito sa Pilipinas. Sa ano naman sa Bangkok, Thailand, restoration. Para ma-restore mo yung bag. Para yung mga konting flow, kaya mo tapalan. Nakita niyo, o yan na. Nakilala na natin sabay-sabay si Jen Boles. Kaka, Jen Balls pala ito. Makakatuwa. Kaya nakita mo naman, super successful at super dami ng bag po dito sa murang halaga. Hindi kayo maluloko dahil authentic talaga lahat. O anong mga gusto mong isabihin sa mga manonood natin para hindi maloko? Tuturuan mo lang sila ng ganito kung paano malaman na hindi peke ang lang video. Pwede ako mag-sample. Like for example, Gucci. Ang una ko kasing tinitignan sa bag. Siyempre, titignan mo kabuuan. Pag tinignan mo kasing dito, mahirap rin i-determine eh. Marami na kasing 1-1 na fake. So ako, ang una ko tinitignan dito is the stamp. Yung stamp, yung yan. Yan. Pero akala mo ba tinitignan ko lang na ganyan?
Siyempre, may hint dyan eh. Pansin mo, hawakan na tayo na yan. Pansin mo mabuti yan. Isusulat ko yung Gucci. Kung mapapansin mo, tignan mo yung Gucci. Mas lamang sa kaliwa yung pagkakasulat. Tama? Ayan. Mas lamang, tama? Sa kaliwa. Pagka yun, hindi lamang at pareho sila pantay lang, matik, wala na yan. Okay. Pero kapag pareho, kasi lahat ganyan, consistency. Sa lamang dapat yung kabila, yung left ng sa U, sa letter U, kailangan lamang. Ito matapasin mo, di ba? Lahat ng Gucci, wait, I'll show you one. Ayun, unti-unti ko na rin natututunan. Pero hint lang to, ha? Hint pala. Isa ito. Ngayon, ayun, pinakita mo na pantay siya. Totally hindi na yan. X na talaga siya. So, ayan, tingnan mo to. Ito, consistent talaga siya. Lamang talaga yun sa U, sa letter U. Tingnan mo yung letter U. Pantay, di ba? Oo nga. Laging lamang yung dito, sa pagkakasulat. So, dito manipis lang, tapos dito, laging lamang. Ayan, isa to sa mga tips, ha? Tapos pakita mo yan sa kanila. Isa to sa mga tips para pag binibili kayo, lalo na pag Gucci. Nakikita niyo po ba yun? Yung Letter U, yung U. Mas makapal doon sa shade dito sa kaliwa, sa left side. Yan. Tapos, syempre, 1 pa lang yan. First factor pa lang yan. Meron ka ba titignan? Pupunta ka naman ngayon sa date code. Ito, style code, sorry. Sa style code, ayan, di ba? Okay. Ayan. So, ngayon, may hint dyan. Ito. Umanap ka ng number 2. Pag walang 2, umanap ka ng 3. Pag wala, umanap ka ng 5. Pag wala, umanap ka ng 7. Kahit isa dyan, may papasok at may papasok dyan. Okay. Pag wala pa yung 7, umanap ka ng 4. Okay. Yan. Sige. Why? Sige. May 2 ba dyan? Meron, may 3. May 3. May 2 rin. Tingnan mo yung 2. Paano sinulat? Yan to. May tuldok muna sa unahan bago ano. Maliit na maliit. Tama, di ba? So, pag wala yung tuldok, automatically fake na yun. Tingnan mo sa kabila. Baka may 2 or 3. Ay, di ba? Nakamiss ka, no? Nakamiss ka. Napaka-informative ito. Oo nga. Di ba? Ayun, Consistent yan until now. Kahit ngayon, ganyan pa rin. Lahat ng Gucci. Kasi ang iniisip lang nila, naku, may code yan. May code, hindi dahil may code, yun na yun. So, pag walang 2, umanap ka ng 3 kasi may tuldok din sa unahan. Pag wala sa 5, dito may ano. Pag 7 naman, para ganyan, makapal talaga. Tapos pag 4, may ganito sa ilan. Pero maliit na maliit lang. Yan ang mga training mo. Actually, hindi ko ito natutunan sa PGO. Eto, alam ko na to, dahil kay Kilawin, yun yung mga hint nila. Sa mga marunong talaga sa bago. Yan sa Gucci yan. At para patunayan ko yan sa'yo, wait. Para patunayan ko sa'yo, dapat bakit ng sample guys. Di ba nakita mo, tignan natin, may 2, 3, gano'n, di ba? Tignan mo ulit yung U. Kahit hindi ka mag-loop, kaya mo tignan yan eh. Yung U, ayan. Mas mahal naman yung ano. Yung isa. Yung sa kabila, di ba? So consistent, di ba? Lahat ng goods. Tignan mo ulit yung 5, yung 2, 5, 7. Laging dapat meron siyang tuldok sa una, ganyan. Oo. Yung 3, may tuldok din yan sa una. Yung 5 sa dulo. Yung 7 makapal. Ayun. Yun lang ang hint dyan. So, syempre, pag ganyan, check na naman another check, di ba? So, ngayon, tignan mo naman ngayon yung mga request niya. Mga nakasulat na Gucci sa kanya. Like, for example, the zipper. Kasi yung mga zipper nito, may stamp sa ilalim. Ayan, may stamp po. Tignan mo yung U. Kailangan ganun ulit yung U. Kasi consistent talaga siya. Napaka-masusi talaga. Di ba? Hindi yan basta-basta 40 may nakasulat, tuwid na. Kailangan may proper way ng pagsulat. Yung font. Ilan pa lang yan, nakita nyo, natututo na tayo. At least napaka-informative nito. Kaya nakita nyo naman kung gaano yumaman naman ito si Jen Boles na ito. So talaga makaka-jackpot ka ngayon kapag marunong ka eh, di ba? Tama. At sa ginawa natin ito, Jen, maraming matutuwa nito na. I'm sure lahat ng mga nanonood na may Gucci, titignan ngayon. Tingnan nyo, basta ito tandaan nyo lang ha. Ito, papakita ko sa inyo. Yung 2, dapat ganito siya sinulat talaga. Dapat tuldok muna na maliit, tas gano'n. Tuldok na yung 3, tas yung 5 nasa dulo yung tuldok. Yung 7 makapal yung ganito. So, yan lang naman yung mga hint nyo eh. Yan, tignan nyo lahat kasi very consistent si Gucci. Lahat ng Gucci, and yung mga Gucci ngayon na current, ganyan pa rin. Ayan. Same. Tapos ito po, hanapin niyo po yung Facebook niya, Tres Chic Luxury Original by Jen Boles. Diyan kayo, mag-PM kayo kung gusto niyo po ng mga authentic na bag. Na mura. May website din kami, it's www.tresschicluxury.com. Pero hindi kami masyadong active doon. Better, pumunta kayo sa Facebook page na Tres Chic Luxury Original. Naka-blue check to, and then everyday may live naman kami. Ayun na. Alam mo, Jen, sobrang maraming salamat. At ngayon, nakilala ka na namin. Hindi lang Jen Boles, kami ng Jen Boles. Ngayon, alam na natin ang ugat mo, kung paano kayo Talagang ito talaga yung rags to riches. Rags to riches talaga to. Pero alam mo, blessing sa akin tong ano, siguro dahil nga nawalan din ako ng partner, di ba? Blessing sa akin tong ano, tong pagbabag. Siguro, guidance rin. I don't know, hindi ko alam. Hindi natin alam kung ano talaga ang nangyari. Pero, masipag kasi talaga rin.
Saka hindi mo alam talaga yung tadhana talaga kung saan ka dadalhin. Pag para sa'yo, para sa'yo. Totoo. Pag hindi para sa'yo, ang hinin mong para sa'yo pa rin. Congratulations. Napakabait po talaga nitong taong ito. Sobra. Wala po sa 10 na masasalubong nyo, 11 magsasabing napakabait ni Jen Boles. Malapit na po ako lumangit. Charot, joke lang. Joke lang, huwag muna pala. Sa mga gustong mag-negosyo rin ng katulad mo, Nung tumakbo si Enzo Pineda. Si Enzo Pineda is a very good friend of mine. Nung tumakbo siya, alam mo, nagturo kami ng training course. Yung training course na tinuro namin is for sa lahat ng gustong matuto ng proper light set. Under Enzo yun. Alam mo, actually, sabi ni Enzo, itutuloy-tuloy namin kahit hindi naman siya nagtinalan. Pero kasi mabait talaga yun si Enzo. So ngayon, under to ng test na. So yung iba na mga mommies dyan na nanonood, pag gusto nyo talagang matuto, pwede kayo mag-PM sa amin. Tutulungan namin kayo kung paano gawin ang proper live set. May chance pa kayo pumunta dito sa showroom namin and meet and greet with the artist. at kung gusto nyo po makausap si Miss Jen Boles, punta lang po kayo. Nandito po Sa Tomas Marathon lang po kami located. Galing. Napakaganda ng kwento mo, Miss Jen. At least ngayon, no? Naku, kilalang-kilala ka na nila. Hindi lang sa pangalan, kung paano ka naging successful sa iyong business. Congratulations! Ay, thank you, Rumerlan. Pero hindi ka nagulat ka ba sa mga kwento, no? Nagulat ako. Akala ko lang kasi talaga mayaman ka na. Ay, walang shortcut sa buhay natin. Pag may gusto ka, kaya mo yan gawa ng paraan eh. Wait lang, sabihin ko na pala, ang goal pala nito kasi itong celebrity edition kasi ito. Ito yung celebrity. May branch pa ako dun sa Nova, sa SM Nova. May branch pa rin ako dun. Yun naman, mga regular na gusto lang mag-live sale. Pero ito kasi celebrity edition ng 68 Roses. Tomas Marathon. Kaya ito tinayo, it's para sa mga artista na kailangan ng tulong. Kaya ito tinayo, para kahit papano, mabigyan natin sila ng chance na makapagtrabaho. Kahit maliit lang, di ba? Hindi naman ganun kalaki. Pero still, sapat naman para talagang mag-survive, di ba? Kaysa wala, di ba? Totoo. Oo, kaysa wala. Alam mo, napakabuti ng puso mo. Kaya talagang pinagpapala. Pagpatuloy mo lang yan, Miss Jen. Maraming salamat. Siyempre sa inyo lahat, mga kachika, alam niyo na ang kwento ni Miss Jen Boles. So, with that, sa aking vlog, Jen Mang Mega, Jen Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ay, nagpapamigay ako. Ay! Magpapamigay ako ng ticket ng Beyond Call of Duty. Ayan! Magbibigay ako sa'yo ng 10. Ikaw na bahala kung paano may papamigay. 10 tickets, pero dapat bigyan mo sila ng tigda dalawa. Para may kasama sila, para hindi sila gagastos. Yes! Thank you very much, Press Chic Luxury, original by Jen Boles. Salamat po! Deadma ang mega, deadma ang bash. Dito sa Vlogs, buhay ay walang stress. Chika-chika lang, kwento tawanan. Kay Romel Chika, good vibes ang tahanan. Ganon!